Okay. Ito yung Sama case na cube na bago natin product. I-unbox natin siya ngayon with review. Okay? So, ito yung count niya. Sabi siya kalaki. Ito yung, may nakasulat siyang pictures. Lat ATX. Meaning, nakahiga siya. Then, baby skin. Siguro baby face yan. Pero, biro lang. Tapos, di ko alam kung ano to. Then, ito ay 340mm length GPU support. Tapos, may support din siya for 200mm rod for hydro coolers. Okay. Tanggalin natin sa kahon. Okay. So, basically, pagtanggal mo nung cover niya, ito makikita mo. Okay. Then, tanggalin natin sa loob. Tatawag natin yan. Yeah. Okay. So, enclose siya ng dalawang makapal na styrofoam. Styrofoam. Okay. Alisin natin konti. Puro styro pa. Okay. Yan. Yan na. Okay. Yan. So, ito yung pinaka-case natin. Yan. Yung skin niya o yung front niya matte finish din, sides saka top. Yan. Itong part na to parang rubberized na black or matte finish hanggang dito. Then ito yung top cover with mesh. Then front niya with mesh din. Tapos may isang cover tayo for 5.25 drive, which is optical drive. Okay? Dito tayo sa I/O ports niya. So basically, nasa top part yung I/O ports niya. Ito yung power button. Push button siya na may spring. Ito yung reset. Headset saka mic ports. USB 2.0, dalawa. Isang USB 3.0. LED indicators. At meron siyang memory card reader. Okay? Okay. So, itong top part na to, natatanggal yan. Okay. Yan. Meron siyang, according dun sa kahon, 280mm na rod support para sa hydro cooler. Yan, may nakaabang na siyang mga holes. Okay? At natin. Tapos, sa natin yung side panel. Kita ba yan? Okay. So, window ready na siya. Yan. Window ready, kabilaan. So, ito yung isa. Yan. Ang maganda pa sa kanya, hindi siya super clear, kundi smoke finish yung ano niya, yung klase ng acrylic na ginamit sa kanya. Okay? Tapos ito yung stand. Unlike dun sa kalaban, which is Phoenix Prodigy, plastic yon. Pag mabigat yung weight ng rig mo, wala. Lulundo yung plastic niya. Yan. Tanggalin natin yung side panels. Pero bago tayo pumunta sa side panel, bago natin tanggalin yan, pakita pala muna natin yung likod. Okay? So, nandito na pwesto yung PSU nya. Standard PS2 support na PSU. Tapos, meron siyang 120mm fan sa likod. Optional, hindi siya
I mean, wala siyang kasamang fan. Nakasama. Tapos, 4 slots na PCI. Then, may dalawang holes para sa hose kung mag-external radiator ka. Galing natin yung side panel. Okay. So basically, yan yung makikita natin sa loob. Ito yung flatbed na ATX, micro ATX support na Mobo tray. Sa ating kaalaman, naka-place na yung kanyang mga stand-offs. May dalawang 3.5 hard drive bay. Sandito yung dalawang SD or 2.5 hard drive bay. Nabubuksan ito according dun sa manual. So may tornilyo dito. Tanggalin natin yan. Pero wala tayong screwdriver. Okay? Tatanggal yan. I-flip para bumukas pa ganon yung lagayan ng 2.5 hard drive or SSD. So, tingnan natin yung pinaka Mobo tray. Meron siyang mga cable management holes. Kita ba? Phone. Yan. Okay. Hindi kita daw. So, kailangan natin i-flashlight. Okay. Yan. Yan. So, sad to say, wala siyang hole para sa likod ng Mobo para madali lang maglagay ng let's say cooler or aftermarket cooler na towers na may backplate sa likod. Pero, tapos meron siyang holes for cable management ng PSU hanggang dito. So, apat siya. 1, 2, 3, 4. Okay. Ayun. May 5 pala. Hanggang 5. Then, ito siya. Yung I/O ports niya. I/O ports cable, I mean. Yung mga pang-plug niya. Then, meron siyang kasamang 200mm fan. Kulay green ang LED niyan according dun sa manual niya. Or sa team niya. Kasi since kulay green ang lining nito, pati ito, ang LED niya ay green. Okay? So, ito yung sa 5.25 optical drive bay. Tapos ito yung kasama niyang mga tornilyo. O yung mga yun. So, meron siyang kasamang screwdriver. May toolbox pala yun eh. May toolbox daw siya. Sabi ng cameraman ko. Okay? Tapos, meron siyang nylon ties or cable ties. Ito yung mga screws. Then, ito ang nakakatuwa sa kanya. Meron mga pang cover dun sa taas ng I/O ports. Let's say. Yeah. Testing natin. Ayan. Testing. Yan o. Ayaw pumasok. Eh di wow. Eh di virgin. Ayaw niyang pumasok. Mga kaibigan. Pero pipilitin natin. Oh. Yan. Ganda, di ba? Tapos ito pa. Ito pa. Diba? Kita ba? Tapos ito. Okay. Tapos yan. Ayan. Ganda yan tignan. May mga cover siya. Para hindi takaw dumi o hindi rin mag-oxidize o yung tinatawag natin kalawangin yung loob in due time. Okay? So, since meron siyang screwdriver kasama, tatanggalin natin tong part na to. May screw dito.
natanggal na siya. Ayan. Tapos, saan mo lalagay yung SSD or yung laptop hard drive na gagamitin mo. So, ayan siya. Pull out siya. Ayan. Okay. Tapos, balik na natin. Tapos, balik natin din to. Okay. Good. Then, isa natin yung kabilang side para makita natin kung ano yung tsura. Okay. So, ito yung kabilang side. Sobrang luwag niya, pre. Okay na okay siya i-route for cable management. Meron pa pala ditong cable hole para sa PSU cables. Okay? So, yun. So, sabi, 340 mm yung supported length niya for GPU. So, I have here Asus HD 7950 Direct CU2 version 2. Pipit natin siya or susukat natin siya kung kakasya siya doon sa loob. Okay. Natin ito. So basically, technically speaking, kasya siya. So ganyan pa lang. Okay. Ayos natin. Alin natin yung kableng ito. Para may clearance tayo. Nakabit ko yung, ipe-place ko lang yung GPU. Isa dyan ang nakalagay. So, yan. Hindi pa siya nakalagay, kasya na siya. O kasya yung length niya kung tutusin. Okay? Yan. Yung nga lang, hindi ko sure kung tatama siya dun sa part na yun. Pero ang importante, kasya yung ganito kahaba na GPU sa ano. Yan. So, yun lang. So, ito yung Sama case na binibenta natin for only 2,300. Bili na kayo. That's all. Thank you. Ito, unboxing tas review ko.